morning mga bossing. Ako'y maglilinis ng isang unit ngayon kasi katatapos lang mag-sanding kahapon. Hindi gumawa doon floor. Nalinis ko na yon pero ni-repair kasi yung floor kaya magda-dusting ako ngayon. Pati bintana, dadalihin ko na rin. Good morning po. Magandang araw sa inyo. Welcome sa episode Everyday at Work. Samahan niyo po ako. Tara! Ulan ngayon? I don't know. Might go and flat. I'm a weatherman po. Say hi. Morning mga bossing. May bossing, busy. Malinis na naman to, kaya lang malikabok. Kasi nag-sanding nga sila dito. Touch up lang. Tapos pinalilinis ni Mami Bossing yung bintana. Ito ang aking trabaho. Taga-linis, assist ng mga contractor. Yun. Kung ano-ano pa. Pero dito hindi naman gaano masama kasi. Binibigyan ni Mami Bossing ng notice kung ano ang gagawin. Pagka nag-move out sila, kailangan malinis lahat. Pero kahit malinis, kahit na nilinisan nila, lilinisin ko pa rin. Mahirap maghanap ng trabaho talaga kung tutusin mga bossing dito sa Toronto. Malalayo yung mga factory. Dati nasa city kami. Malalayo yung factory. Yung ibang tao na nandito na ay nag-iiba ang isip, gusto nang umuwi. Madami akong nakikita sa vlog na sinasabi, "Goodbye Canada." 1 week pa lang sa Canada ay uuwi na. Siguro, hindi na nila kaya yung sitwasyon sa Canada. Nahihirapan sila maghanap ng trabaho o hindi nila kaya yung trabaho nila, hindi sila sanay doon sa trabaho nila. Lalo na pag yung may mga pinag-aralan. Marami ditong pumupunta, mga doktor, mga engineer, mga teacher. Kaya pag kayong nagkukudkud sila ng mga matatanda, ay talaga naman sinusumpa nila. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Babalik na ako ng Pilipinas! Pero yung iba naman, dahil nga sa laki sa hirap, hindi naranasan sa Pilipinas yung mga magagandang buhay. Dito naranasan nila, kaya kahit anong trabaho ang pasukin nila ay okay lang sa kanila. Kaya yun ang mga nagtatagal dito. Pag yung mga may mga pinag-aralan na hindi take yung mga sitwasyon sa Canada, asahan mo uuwi yun. Hindi yun magtatagal dito. Tsaka sa panahon ngayon mga kabosing, ang
sitwasyon dito ngayon sa Canada ay mataas na ang living standard dito. Dati nung nasa Montreal kami ay magkano lang ang aming apartment? It's like 350 a month. Tingnan nyo 350 a month. That was way back 1998. Kasi 10 taon ako dun to 2009, I think. Yeah, 2009. Kung hindi ito trabaho mo, magbabayad ka ng apartment mo, mga 2,400 o 2,000. Tapos telepono, hydro, tapos transportation mo pa, papunta sa trabaho. Grabe. So ano nang matitira sa sweldo mo? Wala. Malwa na kami dito Hindi na kaya ni Mami Bossing pati na magtrabaho ng mabigat. Permis na kami dito. Nag-i-enjoy naman kami at saka, well, nag-i-enjoy sometimes. Most of the time, nag-i-enjoy talaga. Pero, may time na nakaka-stress kasi may mga problema na, lalo na sa mga tenant. Grabe. Kala may mabait sa'yo pero hindi naman. Ganun. Grabe. I think tapos na tayo sa kitchen mga bossing. Washroom naman. Washroom. Malinis itong kubeta kasi nilinis ko na ito Kaya lang yung dumi ng tubig ay nakabakat doon. Kasi madumi yung tubig dito mga bossing sa New Market kakalawang. Ground floor. Good morning. Yes, but it's gonna be late a little bit, maybe 30 minutes. Who's calling? Okay, no problem. Okay, bye.
Yes. Okay na. Kabitan natin yung screen. Siya nga pala, tip ko sa inyo guys. Kung gusto nyong makalibre ng apartment, lahat-lahat, parking, hydroelectric, kuryente, wag lang telepono kasi hindi nila sagot eh. Kung gusto niyo makalibre dahil sa taas ng rentahan ngayon sa Toronto, kahit saan, ito ang trabaho kailangan nyo. Building manager or building assistant manager. Either dun sa dalawa. Kung wala pa kayong experience, assistant muna kayo. Ngayon kung may experience na kayo, mag-building manager kayo. Wala kayong problemahin sa apartment. Panatag ang inyong isip at saka loob. Alright, mag-comment lang kayo. See you next time.